Magandang araw mga mahal ng Diyos. Hindi ako nakakulong ha. Dito lang ako sa may likod namin kasi dito ko siya kinakausap madalas. Dito ko sumisigaw. Sa likod namin to. Yan. Dito ko sumisigaw kapag may gusto kong sabihin sa kanya. Kapag may problema ako. Kapag masaya ako. Kapag magpapasalamat ako sa kanya. Sumisigaw ako dito. Lord! Salamat sa buhay! Salamat sa lahat ng blessing mo sa amin. Salamat po. Lagi kayo nandyan para sa amin. OA man pero ayun yung nasa puso ko. Subukan nyo rin siyang kausapin. Galing sa puso nyo. Kasi nakikinig siya. Ganda na nga. Ganda ng panahon natin ngayon. Hindi pa ako magaling magsalita pero susubukan kong i-share sa inyo yung mga natutunan ko, nalaman ko, mga nararamdaman ko. Magsisimula po tayo sa 1. Siya ang salita at ang Diyos ang salita. At sa verse 4, sa Kanya ay may buhay at ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. Dito naman sa verse 29, ang Kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At dito naman sa verse 43, sumunod ka at maglingkod sa akin. Ayun yung mga verse na tumatak sa akin dito sa chapter 1. Ang gaganda. Sinasabi niya na siya ang salita, ang Diyos ang salita, ang lumikha ng lahat, ang ilaw, ang buhay, ang nag-aalis ng kasalanan, ang nagliligtas sa sanlibutan. At ang gusto niya ay sumunod tayo sa Kanya. Dati, hindi ko ito maintindihan. Kasi nga naman, naaalala ko siya pag meron akong kailangan. Pero mali pala yun. Dapat sa lahat ng ginagawa natin, maalala natin siya. At ang meron tayo ngayon ay galing sa Kanya at walang bagay na inilikha na hindi nagmula sa Kanya. At kung ikaw madilim pa ang buhay mo, madilim pa ang mundo mo, marami ka pang iniisip na problema, nag-aalala ka sa kinabukasan, isang tabi mo yan sa Kanya. I-surrender mo lahat sa Kanya. Kasi kapag kasama mo siya, bibigyan Kanya ng liwanag at ilaw. Hindi man mawala agad ang problema, pero lagi mong isipin na lagi mo siyang kasama at gagabayan ka niya sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Kung noon na ang bilis kong mag-alala, ang bilis kong magalit, mapagod, kasi nga wala pa siya sa buhay ko, pero ngayon meron na akong peace of mind, masaya ako, hindi na ako ganun nag-aalala. Kasi lahat sinusurrender ko na sa Kanya. Kakabahin ka lang niya, pero hindi ka niya pababayaan. Gusto lang niya na unahin natin siya. Sumunod tayo sa mga gusto niya, gumawa tayo ng tama, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Kung malungkot ka, masaya, may problema, lagi mo siyang uunahin. Sa Kanya ka magsumbong, kasi nakikinig siya. Alam niya kung anong gagawin niya. Hindi ka niya pababayaan. Hanggang dito na lang muna at sana samahan niyo ako hanggang sa mga susunod pa. Huwag niyong kakalimutan na hindi kayo nag-iisa at mahal kayo ng Diyos. Salamat Lord sa guidance, sa pagiging ilaw, sa pagmamahal, sa buhay, sa kapatawaran, at sa gabay. Sana po lagi niyo po kaming iingatan, kasama po yung mga nanonood sa video na ito, Panginoon. Amen. Salamat po. God bless.